Good evening, everyone. My name is Justin Odoka, Beach HM2, Block 16. And dito naman po sa sasakatan ko ngayon is hanapin po natin yung main, median, and mode ng of this following dataset. At i-round off din po natin siya into 2 decimal places. So, sa step 1, pagkadin lang natin sila lahat. So, step 1. Step 1, 90 plus 88 plus 75 plus 88 plus 91 plus 77 plus 90 plus 81 plus 88. So ito siya lahat. So is equal to ang lalabas na sagot is 768. So ito yung lumabas sa mean. Then dito sa step 2 is kung ilan itong mga nasa dataset, yun ang i-divide mo dito sa nakuha mong sum nila. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 sila. Ang mangyayari, ang gagawin is 768 yung nakuha natin sagot dito. Itong gagawin is i-divide natin siya kung ilan yung dataset na napilang natin dito. So, binilang natin to is lumabas is 9. 9 sila. So, 9. Yan. So, i-divide lang natin siya sa 9. Ang lalabas na sagot dyan is 85.33. So, ito yung lumabas na sagot. So, hindi naman na natin siya may round off. And round off naman natin siya in 2 decimal places. So, ito na yung ilalagay natin sa min natin. Ilalagay natin dito is 85.33. So, ito yung min. Min natin to. Min. Next is, dito naman tayo sa median.
median. So, dito naman po sa median natin is hanapin lang po naman po natin ang gitnang halaga ng ating dataset. Ayusin muna natin siya sa lowest to highest. So, susulat natin 75, 77, 81, 88, 88, 90, 90, 91. So, naayos na po natin siya sa lowest to highest. Ito yung step 1. Ang step 2 natin is dahil meron itong 9 dataset na odd number, ang median ay ang nasa gitna. Pwede naman natin itong hatiin ang bilang ng number sa dalawa at meron off para mahanap natin yung position niya. So, ang gagawin natin is 9 divided by 2. So, result dyan is 4.5. So, i-round up natin siya. Kaya magiging 5. Kaya ang number 5 na number, kaya ang ikalimang bilang dito sa dataset natin is yun ang magiging median natin. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. So, ito ang magiging median natin, 88. So, ilagay na natin siya dito. Next naman natin is ang mode. Mode na tayo, mode. Dito naman is yung mga may kapareho. Dito sa mode natin is hanapin lang naman natin ang ilang beses na naulit na number. Yung pinakamadaming beses na naulit, pinakamadalas yon. So, makikita naman dito is dito sa na range natin na lowest to highest sa median is 88 ang may pinakamadalas na lumabas o pinakamadami ang may kapareho. So, ang magiging sagot natin dito sa mode is ito, 88, kasi tatlo yung lumabas or tatlo yung magkakapareho sa dataset natin.
mode. Ang mode natin is 88. So, ito yung mga lumabas or nakuha natin ng mga sagot. Madali lang naman siya. So, ito. Next is sa part 2. Dito naman po sa part 2 is hanapin lang naman po yung lowest to highest. Madami po siya kaya di ko na po isusulat. So, una kailangan natin ayusin ang lahat ng raw data points na andito sa part 2, yung nasa long quiz paperwork ko mula sa pinagsama at inayos ko na din yun. Dito is hanapin yung highest value which and lowest value. At ang range R. Dito sa highest value is ang nahanap ko dito is ang pinakamataas ay ang 322. Dito naman sa lowest is 174. So, ang gagawin dito sa range is pag maminusin natin itong dalawang to. So, 322 minus 174 is equal to 148. So, itong 148 na to is yung na nalabas na sagot dito. Ito yung lumabas na sagot. So, dito naman tayo sa next is total number of data sets ay data points pala. Mali ako. Ito yung N. Dito sa total number of data points natin is yun yung bilang ng ating raw data or data points. So, 60 yung nabilang ko. 60. Doon naman sa number of classes.
Ito yung K. So, ito yung 7 yung classes na ginamit ko kaya ang ilalagay ko dito is views seven classes or k is equal to 7. Yan. Tapos, dito naman sa susunod is class interval. Class interval I is equal to range. Yung K. So, yung answer sa dito sa range, pag di-divide din natin sa lumabas dito sa number of classes. So, 148.57. So, 7 yung lumabas. Equal to 21.14. I-round up. Pwede pa natin siyang i-round up sa 22. So, kaya magiging 22 siya. I is equal to 22. Dito is, next is gagawa ka ng table. So, gagawa tayo kahit isa lang. Class interval CI frequency F midpoint X Fx and lower boundary LB and class is cumulative frequency CF. So, yan. Ito na yung table. Ito yung nagawa ko. Dito sa class interval is simula sa lowest value na 174, nagdagdag ako ng 1 sa dito
para i-round up para maging 22. And 22, then pinag-add ko yung lowest value 174 at yung class interval is equal to 195. Yan ang lumabas. Kaya ang unang interval is 174 to 195. Ganyan lang siya. Then mag-add ka lang ng 1 dito. Mag-add ka lang ng 1 dito. At magdagdag ulit ng 21. Plus 1 and 21. Pagpatuloy lang yon hanggang maabot ang highest value na 322. So, ang lalagay ko dito is 306, 327. Dito sa frequency is nagsimula ko sa lowest hanggang highest. So 6 data points yon. Binilang ko yon. So ang ilalagay ko is 6. Ay no pala, no. Ang ilalagay ko dito is 10 pala yon, kamali ako. Then dito sa midpoint is mag-add lang naman tayo, pag-addin lang yung lower limit at upper limit. Halimbawa natin is yung 174 minus 195. Pag-addin lang natin yon, then divide sa 2. So, pwede natin itong gamitin. 174 plus 195 divided by 2 is equal to 184.5. So, yan ang lumabas. Dun sa pinaka lowest yon, pero highest kasi yung sinasagutan natin, kaya ang sagot natin dyan is pag dito naman sa atin is 306 to 327. So 306 plus 327 divided by 2 is equal to 316.5. So yun ang ilalagay natin, 316.5. Yan ang ilalagay natin. Dito naman sa fx,
is yung lumabas na sagot, ito times lang natin siya sa 6. 184. Ay, hindi pala 184 yun. Sa lowest pala yun. 184 yung lumabas. 0.5 times sa 6. So, i-times ko siya. Itong nasa highest. 316.5 times 6 is equal to 3,165.0. So, yun ang ilalagay dito. Then, next is sa lower boundary. Dito naman is yung lower limit. Yung itong 306 minus 0.5. Pag maminusin mo lang yung 306 minus 0.5, yung lower limit kasi is 0.5 talaga siya. Then is equal to 305.5. Yan yung lumabas. Kaya yun ang ilalagay natin dito. 305.5. Dito naman sa cumulative frequency. Dito sa cumulative frequency naman, ay ang sum ng frequencies mula sa pinaka lowest class interval hanggang sa pinakamataas na class interval. Dito sa table, baliktad ang order. Mula sa pinakamataas na CI pababa. And ang pagbasa ng cumulative frequency sa rightmost column, which means is CF or greater than cumulative frequency. But para sa group mean, we only need Fx and N. So dito sa N natin is total number of observation. Ito ang kabuuan ng lahat ng frequency mula sa table. So 60 lahat yon yung nasa table. Kaya yun ang ilalagay dito sa cumulative frequency, 60. Yun lang po. Medyo mahaba po kasi, tsaka nagkukulang, baka makulangan ako sa oras.